Good morning mga kababayan. So nandito po tayo sa Talamban, Cebu City. Cebu City. So may daw mga kababayan. So magko-comment po tayo ngayon sa ating ekonomiya. Bagsak talaga ang ating ekonomiya. Stock na to, mas malaki ang binagsak dahil sa pag-resign ni Sara. So bago ito mag-comment mga kababayan, kung hindi pa ka nakasubscribe sa akin, so subscribe naman dyan. Kahit kung mabigat sa inyong kalooban na pag-subscribe, like na lang and share sa aking video. At sa mga subscriber ko, so maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga video mga kababayan. Ito ay napakahalaga nating tatalakayin tungkol dito. By the way mga kababayan, ang ating ekonomiya ay bagsak. Ang ating stock natin ay bagsak. Ito ay napaka-importante mga kababayan. Kasi bakit ito bumagsak? Dahil dito sa pag-resign ni Inday Sara. Dahil si Inday Sara, so nag-resign si Inday Sara, so happy ang mga Marcos supporters. Happy sila. Sabi pa, mas mabuting nag-resign na siya. Hindi nyo ba alam mga kababayan na ito ay napakalaking epekto sa ating bansa? Bakit? Si Inday Sara lang ang most trusted cabinet members sa administrasyong ito. Tingnan mo kung ang stock natin. Pag resign niya, bumagsak ang stock. Sino pa mang mag-i-invest dito? Kasi yung ibang cabinet members, mababa ang ratings nakuha sa survey. Si Inday Sara lang ang number 1 most trusted. Kaya ang ating mga investor kanya-kanya nag-withdraw ng kalang sa salapi. Ngayon, ang BPI, Metro Bank, malaking investment ito, malaking stock to sa ating bansa. Ang BDO, BPI, Security Bank, marami pang mga bangko. Akala nyo siguro hindi sila nalugi. Malaki ang nalugi sa kanila mga kababayan. Kasi kung may nag-invest sa kanila ng 2 milyon, 2 milyon, 60,000 ang mawawala sa kanila. Yan lang nga araw mga kababayan. Yan lang na araw. Ngayon, sino mag-invest ngayon sa BPI? Sinong mag-invest ngayon sa Metro Bank? Sinong mag-invest ngayon sa Security Bank? Sinong mag-invest ngayon sa BDO? Bagsak ang stock exchange natin. Ang foreign investor, kanya-kanya kinuha ang kailang mga investment. Bakit? Ito nga. Unti-unti na, kaya ito ang solusyonan ng Marcos administration. Ito ang solusyonan ng Marcos administration. Sino naman siya magkanya-kanya? Kung ikaw investor, mag-invest pa ka sa Pilipinas. Alam mo naman na malapit na ang West Philippine Sea. Napakainit ang issue ng West Philippine Sea. Ngayon, kung mag-invest ka, susugal ka. So pupunta ka na lang sa ibang bansa na walang gulo. Dito sa atin malapit na. Ang provocation na lang kulang mga kababayan. I-provoke na lang ang kulang. Ngayon, kung ma-provoke ito, anong mangyayari sa atin? Gera. Pag-gera, lahat ng mga investment stock, fresh yan. Ngayon, sino mag-invest sa atin? Hindi ka naman makapagnegosyo kasi gera. Lahat ng building yan, yung malaking building, tatamaan yan ng missile. Bungkag yan. Hindi mo ba nakita ang Ukraine? Tingnan mo mga bahay doon. Parang ghost town na. Yung syudad na pakasaya, ngayon parang ghost town na. Yun ang hindi gusto ng mga investor. Yun ang hindi gusto ng mga investor, mga kababayan. Kaya, kanya-kanya ng mga investor, balang araw, ngayon, ano na ang mangyayari? Ano na ang mangyayari ngayon sa sunod na araw?
Ha? Talagang dadaan tayo sa butas ng karayom, mga kababayan. Ito ang hindi na tinatanaw ng Marcos administration. Ang tinatanaw nila ang kanilang sariling interest. Yun ang totoo, mga kababayan. Ha? Kasi mas palagi siyang nakikinig sa kanyang first cousin kaysa mga taong naghalal sa kanya. Ha? Ganyan mga matamala. Tingnan mo nga, isinusuka ka na sa kanilang lugar, hindi ka na nga nanalo. Tapos ngayon, nanalo ka sa party list. Tapos ngayon, may ambisyon pa ka mag-prime minister. Ako naman, mahiya ka naman sa taong bayan, mga kabayan. Tingnan mo nga tingnan mo nga sa tingnan mo nga sa survey. Hindi ka na nilagay sa survey kasi wala na talaga. 0-0 na ka talaga, mga kababayan. So mga kababayan, hanggang dito na lang, ha? Hanggang dito na lang tayo, mga kababayan. Ha? God is good all the time. All the time, God is good. With Senyor kaninyong tanan. Ayaw, call!